mas pinili niyang maghanap ulit ng bagong employer kaysa sa mag-renew dun sa previous niya na employer. So, tatanungin natin siya kasi may option ka kasi dito kung habang nagtatrabaho ka sa amo mo, after ng contract mo, may option ka kung gusto mo pang mag-renew o hindi. So, ikaw yung makadecide niyan. Tatanungin ka lang naman ng amo mo niyan kung gusto mo pa mag-renew o hindi na. So, kung hindi mo na gusto, walang magawa yung employer. At saka, depende din sa employer. Kung kahit gusto mo pang mag-renew, kung ayaw na ng employer mo na mag-renew ka, wala ka rin magagawa. Pero okay lang naman yon kasi marami namang mahanap na employer dito. Maraming agency dito na tutulong. Tsaka kahit na may mga friend tayo na naghahanap yung mga amo nila or friend ng amo nila, pwede din tayo doon. Basta andito ka na, walang problema sa paghahanap ng amo. Anong month ka natapos ng kontrata mo dun sa amo mo dati? August. August yun? August 2021. 2021? 2021. 2021. So, yung dati mong amo, ilan yung alaga mo doon? 5. Wow. Imagine, may mas malala pa pala sa akin kasi nakatry ako 3 alaga as in super nahirapan na ako. How much more pa yung 5 alaga? Yung alaga ko, yung panganay, 13 years old. Tapos yung pangalawa, 10. Tapos yung pangatlo, 6 years old. Yung pang-apat, 2-year-old. And then, pang-5, Wow. 8 months. Ikaw lang mag-isa yon. Ako lang po ang isa. So, sa 5 batang yon, ikaw lang ang nag-aalaga or may tumutulong sa'yo? May tumutulong sa akin yung matanda. Paano kanya natutulungan sa 5 Hindi batang naman yun? laging nagtutulong yung matanda pag 1 week, 2 times lang minsan. Pumupunta dyan. Pumupunta. So, most of the time, ikaw talaga yung Ako nag-aalaga talaga. sa mga bata. Parang nagba-back up lang yung matanda minsan. Pag Kasi sundo-sundo. yung amo kong babae is tiin din. Kaya, Kaya din. pala, na-handle mo kasi stay-in yung amo mo. Tsaka may matanda na tumutulong minsan. Ilan yung nag-aaral dun sa 5? 3. Paano yung nasusundo? Yung panganay kasi 13 years old na malaki na din. Yung lang man sa akin ang ano ko, yung 8 years old yun. Yung pinakabunso Yung pinakabunso na babae. na nag-aaral. So, sa palagay mo, kung ikaw lang mag-isa, halimbawa lang wala kang amo na tumutulong or matanda, kaya na yan ng isang katulad natin na mag-alaga ng 5 bata na mag-isa? Hindi ata kasi ako tiis-tiis lang eh. So, anong ginawa mo para makayanan mo yun? Yun, nag-ano lang kahit paano, nag-tiis-tiis lang. Kahit kulang din ang pambili ng food allowance, okay lang sa akin, at least makatapos ako ng kontrata. O, di ba? Grabe yung ano niya, yung may goal talaga siya kung kaya nakaya niya yon. Yun nga ang sabi ko, pag andito ka na, kung ano yung sitwasyon mo na nandito, kailangan mong tanggapin sa sarili mo. Tsaka kailangan mong kayanin para ma-survive mo yung 2 years lang naman, di ba? Kung ayaw mo na mag-renew, di ba, pwede naman. So, ano yung pinaka-reason mo? Bakit hindi ka na nag-renew ng contract? Yung reason ko talaga yung kulang sa pagkain. Kasi pag umaga, isang bread lang talaga. At tapos lunch, noodles. Tapos gabi, noodles pa rin. Pero minsan, nagluluto kami na sa 1 week, 2 times lang. Di ba pumayat ka nga doon? Grabe yung, sobrang payat ilang ko. kilo yung pinayat mo doon? Ang laki. Ngayon, yung 40 lang ata. 40 kilo. Noon. Mga Ngayon 10 kilos yung binaba mo, di ba noon? Grabe yung payat niya. Nakita ko kasi, magkasama kasi kami minsan. So nakita ko kung gaano siya pumayat. Pero ngayon, bumalik na yung katawan niya. May picture ka ba nung pumayat ka? Ipakikita ko dito sa screen para makita nila. So ano pa yung bukod sa pagkain? Di ba? Pagod na pagod ka sa araw-araw tapos kulang pa yung pagkain. Di ba nakakapayat yun? Nakaka-stress din. Tapos ano pa, maliban sa pagkain, ano pa yung dahilan mo na hindi ka na nag-renew? Yung share room po. Share room kayo sa panganay na anak ng amo ko. Babae? Babae. Sa double deck yun? Double deck. Siya sa taas, tapos ako naman sa baba. Na-try ko din yan noon, yung alaga ko is hanggang 13 years old ako noon sa kanila share din kami ng room double deck. Pag mainit yung panahon, grabe din ang init, di ba? Kasi nasa taas tayo.
Mm-mm. Tapos ano pa? Maliban sa ano na yung reason mo? Food, sa room, wala kang privacy. Wala akong privacy sa room. Ano pa? Tapos yung isa ko pa rin na reason, nung pag-interview niya sa akin dun sa agency, sabi niya yung pag-perma ko talaga ng tata, tinanong ko kung ilan ang alaga ko. Sabi niya 3. Pero nung pagdating ko dun sa bahay nila, buntis pala yung asawa niya, nagiging 4. Tapos nasundan ulit, nagiging 5 na. Yun, Grabe no, na 5 parang na lahat. ano ka ng 2 beses Kaya na-shock din ako nung dumating ako doon. Nabigla ako. Wala na ako choice kasi nakapirma na ako talaga kontrata. Pero gaano ka katagal sa kanila? 2 years talaga Oh, grabe, nakatapos. yearly na buntis yung yung Tiniis amo. ko talaga. Grabe, no? Yung ugali ng amo mo, okay yung naman? ugali ng amo ko okay lang. Ang yung matanda lang talaga ang nakakaano sa akin, nagkapagbigay ng stress. Kasi lahat-lahat ko nagawa, insulto talaga sa akin kahit tama. Parang parati kanyang hanapan ng mali. Yung No, hanapan parang ng mas mali. amo pa siya kaysa sa amo mo. Yung ganon. Oo. May nakilala naman ako dito matanda na na mababait. Pero mayroon din naman kasi, ang reason din naman minsan kasi hindi kayo nagkaintindihan, yung language. Marunong ba mag-English yung matanda mo? Hindi po marunong mag-English. Yung Cantonese lang talaga ang ano niya. Yun din yung isang Kaya hindi dahilan. kami masyadong Magkaintindihan. Paano mo sinabi sa amo mo na hindi ka na magre-renew? Yung malapit na yung mapinis contract ko na mga ilang buwan na sinabi ko sa amo ko na laki na maghanap ako ng bagong amo. Tapos tinanong ako ng amo kong lalaki, bakit daw maghanap ako kay okay naman kasi malaki naman ang sahod ko 6,000. Tapos sabi ko hindi na ako sir kasi hindi ko na kaya kasi 5 ang bata. Sabi niya yung hanap niya na bagong katulong, ipambayad yun lang ang ibayad niya sa akin. Parang dagdagan niya yung sahod mo. Ko. Pero hindi ako umalis talaga ako kasi gusto ko talaga makaroon ng maliit na medyo relax lang konti na yung isa lang alaga or dalawa, Oo. di ba? Grabe kasi yung 5. Yung maliit na pamilya. Yung sinabi mo na hindi ka na mag-renew, tsaka kanila inofera na taasan yung sahod. Oo. Pero kung nag-decide ka sana na mag-renew, ganun pa rin yung sahod mo. Oo, ganun pa rin. Parang ayaw ka nilang i-give up, ayaw ka nilang umalis. Kasi ganun. gusto naman ako nila, kaso ang ayaw ko lang yung madaming anak. Yung amo ko, mahihirap din. Tsaka di ba kung may option lang naman tayo na medyo magaan na trabaho, na kasi nga natapos na yung kontrata, why not na hindi tayo maghahanap, di ba? Kasi magtiis tayo ng ganun, 5. Hirap. As in, sobrang, noon nga 3 yung alaga ko, hirap na ako, ano pa kayo yung 5. Pero kinaya ko yun na yung 3 kasi nga sabi ko sa inyo, kung ano yung madatnan nyo dito, kayanin nyo. Kasi pag nag-give up kayo, wala. Kayo din yung talo, uwi kayong wala ng pera. Hindi pa matutupad yung dreams nyo, yung gusto nyo mangyari na future, di ba? Tama. Ilan na yung anak mo? 3. Ilang taon na sila? Yung panganay ko manog 17 years old na. Yung pangalawa 16. Yung bunso talaga manog 9 years old na. O, di ba? Akin nga, ano pa lang, hindi pa straight magsalita sa iyo, mga dalaga na yung mga anak mo. Mga lalaki na. So, ako nagsisimula pa lang, ikaw nasa nasa gitna. So, yun din yung reason na kinaya mo lahat dahil sa mga anak mo, di ba? Kinaya ko rin para sa mga anak ko. Para makasupport ka sa kanila. Para sa mga anak ko lang. Tapos makatulong ako sa mga kapatid ko, ganyan. Kasi madami pa akong pangarap sa buhay, kaya yun, tsaga-tsaga lang. Ngayon okay na kasi yung amo ko, swerte nga ako isa lang ang alaga ko. Sa una lang ang mahirap, pero sa bandang huli makaahon din. O, ngayon na pala na amo niya, kasi lumipat na siya, gano'n ka nakatagal sa bago mong amo? Manog 2 years na mag-finish contract na 8 months na lang ang natira. So saan yung mas malaking sahod? Yung amo mo na maraming anak o ngayon? Ngayon ang amo ko na na bago. Tapos ilan ang alaga mo? Isa lang. O, di ba? Tapos sa food allowance pa. So good choice 'yon na lumipat ka ng Yeah. amo. Para sa health mo na rin, di ba? Tsaka sa hindi ka talaga mahirapan kasi isa lang yung alaga mo kaysa noon 5, di ba? Pero at least ang importante, tapusin mo yung kontrata, di ba? Tapusin mo na yung kontrata.
tiis-tiis lang muna hanggat hindi tayo sinasaktan. Sinasahudan lang tayo ng tama, pinabakae. Kaya yan. Kayanin hanggat kaya, di ba? Yun lang yung pinaka-option talaga natin, tapusin talaga yung contract talaga. Ano yung mabibigay mo na advice or yung paano mo ma-encourage yung iba na andito na nahihirapan na parang hindi na nila kaya tapusin yung contract nila? Ano yung maibibigay mo sa kanila na payo? Ay, yung ibig sabihin ng ganyan, tiyaga-tiyaga lang muna. Kasi pag mag-break, halimbawa mag-break ka, tapos wala kang pera, wala na talaga. Tapos yung pamilya mo, walang makukunan ng mga pangailangan doon, mahirap. Kaya no choice, kailangan tapusin talaga Yung kontrata. yung kontrata. Paano naman yung mga sa mga mag-a-apply pa lang dito or papunta pa lang dito? Ano yung ma-advise mo sa kanila? Yung mga ibang Pilipina dito na gustong umapply dito sa sa Hong Kong, kailangan pag ganyan talaga makapirma ka ng kontrata, huwag ka na mag-expect na ganyan kasi trabaho naman ang hanap natin para hindi mahirap. Pagdating dito, pag makasahod, okay na. For the working days, mahirap talaga. Pero pag nakikita nyo sa mga post namin na masaya, ibig sabihin, pag day off lang yan. Pero pag halimbawa, sa 1 week, 1 time mag-day off, okay lang yan mag-day off na masaya. Pero pag sa trabaho talaga. As in trabaho, 'di ba? Hindi yung papeti-petics lang, 'di ba? Pag sinabing trabaho ang pinunta natin dito, i-expect talaga natin. Huwag kang mag-expect ng magaan, madali para hindi tayo madaling ma-discourage or madaling sumuko. Kailangan i-ano natin yung sarili natin, i-kondisyon na natin na kung ano yung madatna natin dito, yung ganun. Kung magaan ba or hindi, or kung yung amo natin mabait ba o hindi, expect na natin yan. Huwag tayo nang mag-expect, magpantasya ng masyadong magaan na trabaho ang dadatnan dito or mabait na amo. Basta kung ano yung madatnan dito, tiisin na lang talaga natin. Kaya yan, 2 years lang yan. Diba? Hanggat safe tayo. At hindi sinasaktan. Oo, nakakasahod. Tiis 2 years. Nakakasahod lang yun. After contract, pwede na tayong maghanap ng tayo na ang pipili ng employer natin after contract. Marami yan sa agency. Daming mag-interview sa'yo yan. Tapos, kung halimbawa lang isang interviewhan, 5 ang nag-interview sa'yo or 6. Yung 3 doon or 2 nag-confirm na tanggap ka o kahit lahat nag-confirm na tanggap ka, ikaw ang mag-decide doon kung sino yung mas magaan sa loob mo sa 5 na yun. Siyempre, piliin mo yung konti lang yung alaga mo, tsaka yung magaan yung pakiramdam mo na kaya mo yung trabaho sa kanila, tsaka magaan yung loob mo sa amo mo na, sa magiging amo mo, yung parang feeling mo, yung instinct mo ba kung sino yung gusto mo doon. At for short, ikaw ang pipili na gusto mo. Shinare lang namin yung experience ni Mabilon nung kung bakit hindi siya nag-renew ng kanyang contract. Mas maganda kasi yung true to life experience. Iba mismo yung na-experience natin, yung ikukwento natin para naman makarelate kayo or makuhaan nyo din ng leksyon balang araw. Para magka-idea din kayo kung sakaling kayo na ang andito. Ayun lang guys, thank you for sharing kay Mabilon. Thank you. At happy na siya ngayon sa amo niya na bago. So good choice yon na lumipat na siya ng amo niya. So yun lang. Bye-bye.